mabahong tatay, hindi ako binilhan ng almusal. Sabi pa ng manghuhula, maganda raw ang araw na ito, talagang hindi tama. Ang hirap alagaan ng tatay ngayon, wala kang maaasahan sa kanya. Tigil! Kayong mga magnanakaw, ibaba ang mga bakal. Umalis na kayo, huwag ninyong gisingin si tatay. Hahaha, saan ka galing, pulubi? Layas, layas, layas. Kung magsasalita ka pa, maniniwala ka bang isasama rin kita, ibebenta kita? Hindi ako pulubi, ako ay mula sa bundok ng Yanshan. Ang ika-92 na henerasyon Mila. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Ako ang bundok ng Yanshan, ang orihinal na tagapagtatag. Naglakas loob kang hamakin ako langit at lupa, dinggin ninyo sumpain ang mga masasama. Aray, aray, ang sakit ng paa ko. Aray, aray, oo, aray, 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 hahaha. Nasumpa ang masama. Wisit na bata, makikita mo kung paano kita turuan ng leksyon. Tuturuan mo ako ng leksyon? Naku, takbo, takbo, takbo. Mila. Anong ginagawa mo dyan? Tatay, wala naman. May magnanakaw kasi na pumasok kanina. Gumamit ako ng munting paraan. Natakot sila at tumakbo. Ikaw talaga bago ka bumaba ng bundok ang sabi ng guro mo. Ano ang sinabi niya sa iyo? Huwag kang sa harap ng ibang tao gumamit ng iyong kapangyarihan. Bakit hindi ka sumunod? Eto na lang. Bilang parusa, ang mga bakal na ito ibinalik mo sa dati. Bakit ako? Aba, ikaw ang may kasalanan. Kung hindi mo gagawin, gagawin ko ba? Masamang tatay, mabahong tatay. Dinala mo si Mila pababa ng bundok. Hindi pa ako binilhan ng almusal. Pinapagawa mo pa ako ng trabaho. Buwisit! Ate, sino ka? Huwag kang matakot, anak. Ako ang namamahala sa proyektong ito. Pwede mo akong tawaging Lira Halandoni. Katulad mong umaabuso sa bata, hindi kita patatawarin. Hindi. Ako. Inaabuso ko siya? Nakita ko mismo wala kang madadahilan. Ang mga salitang ito sa pulis mo na lang sabihin. Ang langit ay tiyan, ang lupa ay kun, yin at yang, 5 elemento, nagtatakda ng mundo. Nanay! Tatay, nasaan ang anak? Nasaan ang anak? Tatay, nasaan ang anak ko? Patay. Ipinanganak na patay, napakasamang bagay. Ipinanganak na patay, napakasamang bagay. Hindi ko siya pwedeng manatili sa ating pamilya. Inutusan ko na na itapon siya. Manatili sa ating pamilya. Inutusan ko na na itapon siya. Imposible. Tatay, apo ninyo yon, apo ninyo yon. Tatay, tatay, bakit ninyo nagawa ito? Tatay, bakit ninyo nagawa ito? Hindi ako ang nanay mo. Hindi ako ang nanay mo. Ikaw ang nanay ni Mila. Tatay, nakita ko na si nanay. Ngayon, huwag mong hayaang mawala si nanay, mawala uli. Maganda ang katawan, maputi at maganda. Maputi at maganda. Ay, ang ganda. Ang ganda! Ayos, Mila, naghanap ka ng nanay para sa'yo, napakagaling mo, hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Naghanap ka ng nanay para sa'yo, napakagaling mo, hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Bastos ka! Masamang tatay, hindi mo ako pinaniwalaan, hindi mo ako pinaniwalaan. Ate, hindi mo alam, ako rin ay isang mahirap na tao. Hindi mo alam, ako rin ay isang mahirap na tao. Pagkapanganak ng kanyang ina, nag-iwan lamang sa aming mag-ama, nag-iiwan sa isa't isa, nag-iwan lamang sa aming mag-ama, nag-iiwan sa isa't isa. Ay, Na kahit ganon, hindi mo dapat pabuhatin sa kanya ang bakal, napakabigat na bagay, bata pa siya. Hindi mo dapat pabuhatin sa kanya ang bakal, napakabigat na bagay, bata pa siya. Narinig mo ba? Ngayon may nanay na akong nagtatanggol, siguradong bibili ka na ng almusal ko. Siguradong bibili ka na ng almusal ko. Ikaw, hindi mo man lang bilhan ng almusal ang bata. Bilhan ng almusal ang bata? hindi ako, siya. Sige. Galing naman, pagsasama-samang pamilya, aking mabuting ate. Pagsasama-samang pamilya, aking mabuting ate.
Bakit ang walang malay na matanda ay nawawala, lumalabas, dinala dito para makipagkita sa kabit at anak sa labas? Ang walang malay na matanda ay nawawala, lumalabas, dinala dito para makipagkita sa kabit at anak sa labas? Javier, ang bibig mo, mag-ingat ka sa salita. Mag-ingat ka sa salita. Akala mo ba lahat katulad mo na sumisip-sip ng dugo ng kumpanya? Na sumisip-sip ng dugo ng kumpanya dahil sa pagkawala ng malay ni Lolo. Kaya ako pumalit sa pag-inspection. Uy! Lira Jalandoni, 7 taon na, hindi ka ba makagawa ng mas maayos na dahilan? 7 taon na, hindi ka ba makagawa ng mas maayos na dahilan? Noon pa, sinabi mong nag-i-inspeksyon, ngunit pagkatapos, nanganak ka ng isang anak sa labas, nakakahiya sa aming pamilya. Ngunit pagkatapos, nanganak ka ng isang anak sa labas, nakakahiya sa aming pamilya. Mila, parang pinapagalitan ka niya. Masamang tito. Tumahimik ka. Ikaw, anak sa labas, karapat dapat ka bang tawagin akong tito? Javier, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba ang gusto ko? Siyempre, hulihin ka pakasal kay Diego Reyes para gumaling si Lolo. Masamang June, ninakaw mo si mommy, nagagalit si Mila. Mila, Ay, nagagalit si Mila, malala ang magiging resulta niya. Nagagalit si Mila. Malala ang magiging resulta. Sa tingin mo, ikaw lang na maliit na bastardo, lalaban ka sa akin? May malalagay sa alanganin. nakakahiya ka pang tumawa kapag nasa panganib, alam mo na. Magtago sa likod ng bata, ganyan ka ba bilang isang ama? Ha? Ikaw. Masakit. Mila, okay ka lang ba? Mami, okay lang ako. Simula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa'yo. May simula ngayon ka pa? Gusto mo pa magkaroon ng simula ngayon? Ngayon kailangan mong mamatay. Javier, huwag kang magulo. Huwag magulo, sabi mo. Mga kapatid, atakihin mo siya. Nakatayo ka pa riyan, pumunta ka doon at tumulong. Mila, ano ba ang itinuturo sa'yo ng tatay mo? Alam ko na gawin mo ang sarili mong trabaho. Ay, Masamang tatay, tamad lang. Ikaw na malaking kontrabida. Akala mo marami kayo. Matatakot ba ako sa iyo? Kaya kong paluin ang 10. Mami, huwag kang mag-alala. Langit, lupa. Lupa, tumigil ka, aray. Gutom na naman ako. Dahil sa tatay kong kuripot, hindi ako bilhan ng pagkain. Masamang bata, niloloko mo ako? Tatay, sagipin mo ako. Mila, mag-ingat ka. galawin ng asawa at anak ko, nagpaalam ka ba sa akin? Ayos mga kapatid, saktan ninyo siya. Teka. Kuya, huwag sa muka, okay? Gusto kong paluin ang mukha mo. Pasensya na. Nasaan na sila? Oy, hindi pa ako nagpupuwersa. Bakit lahat sila bumagsak? Siguro dahil ang galing ko talaga. Ha. Tama ba? Maganda. Kadiri. Kuya, pasensya na, kasalanan ko. Nanay, talagang magaling si tatay, hindi lang alam ng iba. Tara, Mila, isasama ka ni tatay kumain. Isama na rin si nanay. Eto, alam mo naman, ang tatay mo, 1 buwan lang, kumikita ng konti. Kung magdadagdag ng isa pa, gastos din yun. Mila, may gagawin pa ako, mauuna na ako sa susunod ako. Ikaw lang ang iimbitahin ko. Tatay, pakiinggan nyo naman, kung hindi, tatakas si nanay. Ay, tama na, gusto mo pa akong lokohin. Sabihin mo nga, ito yung inaklaim mo ngayong buwan. Ilan na bang nanay? Ay, iba to. Iba. Bahala na. Nanay, kaya kong iligtas si Lolo. Mila, bata ka pa. Oy, lira mali iyan. Kahit bata pa si Mila, pero kung nasa tamang lugar na ito, kahit nasa kabilang buhay ka, makakabalik ka pa rin kay Mila. Tama ba, Mila? Tatay na masungit perang ng nanay, gusto mo ring kitain? Dahil sa sobrang lakas mo kumain talaga, kapag may nanay nakakalimutan na ang tatay. Hindi problema ang pera, pero Nanay, minamalit mo ako. Mainit ang loob, di regular ang regla. Nanay, nitong mga nakaraang buwan, ikaw ba ay palaging kinakabahan at hindi makatulog at madaling magalit? paano mo nalaman? Hindi lang alam, kaya ko ring gamutin. Ngayon, maniniwala ka na ba sa akin? Mila, tulungan mo akong iligtas si Lolo.
Ay, Javier. Si Lira ay napakaresponsable. Paano kanya sasaktan? Tiyak na ikaw ang nagpagalit sa kanya. Pinagtatanggol mo pa siya. Kapag bumalik siya ako, Tatay. huwag mo akong tawaging tatay, wala akong anak na tulad mo. Nanay, okay ka lang? Okay lang ako. Nanay, ikaw yung bastardo dati. Tama, tatay. Siya nga, sinabi ko sa kanya, papuntahin siya para pakasalan si Diego para sa swerte ni Lolo. Hindi siya nakinig, sinaktan pa niya ako. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang umaway kay nanay. Nagalit si Mila, kaya kanya sinaktan. Tumahimik ka, Lira Jalandoni. Pinagagawa kita na magpakasal kay Diego para sa swerte ni Lolo. Dinala mo sila para akong masuka, di ba? Wala akong oras sa ganyan. Dinala ko sila para gamutin si Lolo. At saka, ang anak ko, hindi bastardo. Ikaw. Ay! Lira, ina rin ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi natin dapat biruin ang katawan ni Lolo. Hindi mo kailangan intindihin sino ba talaga ang nagbibiro sa kalusugan ni Lolo. Para sa swerte, gusto mo lang akong ipakasal para ang anak mo ang magmana ng kumpanya. Hindi, wala. Tumahimik ka, Lira Jalandoni. Kahit hindi sigurado ang swerte, mas mabuti pa rin kaysa sa pagdadala mo ng bata para gamutin si Lolo. Hoy, huwag mong ikumpara ang mga pamahiin sa anak ko, si Mila. Ang anak ko ay batang eksperto sa mahika, dakilang manggagamot, tiyak na gagamutin niya si Lolo. Tama, tiyak na gagaling si Lolo sa tuhod. Tumahimik ka. Dalawang mandaraya kayo, umalis kayo sa bahay ng Jalandoni. Matandang torpe ka, sino ang sinasabi mong mandaraya? Tama. Kung hindi lang dahil sa aking ina, hindi ako tutulong sa inyong masasama. Ikaw, nagrebelde na kayo. Iyan ang dinala mo para gamutin si Lolo? Nako. Lira, makinig ka. Tungkol sa pagpapakasal, tayo'y mag-anak mag-usap sa bahay. Nako. Huwag mong galitin ang tatay mo. Sino bang kasama mo sa iisang pamilya? Tigilan mo ang pagpapanggap na mabait. Mila, puntahan natin si Lolo. Sandali. Lira Jalandoni, talaga bang isama mo yung basurang security guard at yung bastardo para gamutin si Lolo? Kung may mangyari kay Lolo, pananagutan mo ba? Ikaw ang pinakamamahal ni Lolo. Kung may mangyari sa kanya, ano ang gagawin natin? Tama na. Parang kayo ang nagmamalasakit kay Lolo. Nakakasuka. Ikaw, Tara. Mila, kaya mo bang gamutin si Lolo? kung si Mila walang aksidente, go! Nanay, si Lolo sa tuhod ay nahawaan ng masamang enerhiya mula sa Jade. Nagkalat ang kanyang kaluluwa, kaya siya walang malay. Ang Jade? Ang Jade na iyon. Itong bastos na bata, paano niya nalaman? Baka naman. Bata, huwag kang magsalita ng kung ano-ano ang Jade na iyon. Ito ay aking hiniling para sa kaligtasan ni Lolo. Kung nagsisinungaling ba ako, malalaman mo mamaya. Mami, tanggalin mo muna ang Jade. Lira, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin ko? Siyempre, ililigtas ko si Lolo. Talaga bang maniniwala ka dito sa sinabi ng bastos na batang ito, di ba? Hindi ako naniniwala sa kanya. Maniniwala ba ako sa'yo? Ikaw, Lira, alam kong may hinanakit ka sa akin. Mali ka pinagbintangan kahit ano. Si Lolo ang pinakamabait sa'yo. Hindi mo pwedeng bayaan si Lolo. Lira, si Tita Liu ay nagpapakumbaba na. Magpupumilit ka pa bang maging matigas ang ulo? Kung sisigawan mo pa si Mami, suntukin kita hanggang mamatay, matanda kang iyon. Ikaw tama na sinabi ko na ako ang mananagot kung may mangyari. sige kung hindi magising si Lolo, ibigay mo sa akin ang mana. Lolo. Lolo. Anong nangyari? Anong nangyari? Dahil sa iyo, naniwala ka sa bastos na batang ito, pinatay mo si Lolo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka karapat-dapat maging tagapagmana. Anong karapatan mo, mamahala sa kumpanya? Masamang tiyuhin, ginagawa ko ito. Iligtas si Lolo. Ay, Lolo Miguel, dahil sa Jade Pendant, may hininga pa siyang natitira. Ano na ang gagawin? Nako, Kapag namatay ka, matandang bruha, hindi rin mamamatay si Lolo. Nanay, sinabi ko lang nagkalat ang kaluluwa ni Lolo. Kailangan ko pa siyang ibalik ang kanyang kaluluwa. Kaluluwa. Paano hahanapin? Mila, sabihin mo sa tatay mo ang totoo. Nagulo mo ba ang lahat?
Kung nagulo mo, tatakas na ang tatay mo. Huwag kang mag-alala. Ikaw maliit na bata, hindi nila magagawang saktan ka. Tatay, tingnan mo lang. Siyempre pupunta sa impyerno para hanapin. Mystical na puso, hindi tumatanda. Paglabas ng kaluluwa sa impyerno. Protektahan mo ako, ninuno. Pumasok sa siyam na kalaliman. Ay, ang bagong itinayong impyerno ay napakaginhawa. Hahaha. Haring Emilio, matandang baliw. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Mga haskang kunin ang kaluluwa ng lolo ko. Sino ang maglolo ko sa impyerno? Ano ka ba para harangin ako? Ha? Ito? Sinong bulag na hayop? Ah, sino ang nag-imbita sa munting reyna na ito? Anong sinabi mo? Ah, dakilang diwata, patawad, huwag kang magalit. Pagkakamali. Naging mali ba ako? Wala, hahaha. Kung wala, ibalik mo na ang kaluluwa ng lolo ko. Kung hindi, gigibain ko ang iyong palasyo. Ay. Haring Emilio, Si Miguel Halandoni, tapos na ang kanyang buhay. Ang munting babae ay hindi ganoon kalakas. Bakit kayo? Wala kang alam. Ang munting diwata na iyon ay direktang tagapagmana ng Dao. Sa likod niya ay nakatayo ang lahat ng Diyos at Buddha. Kapag sinaktan ng bata, darating ang matanda. Kaya ko ba silang harapin? Nabaliw din ako. Nananiwala pa ako sa mga salita ng isang bata. Lira Jalandoni, gusto mo pa bang hayaan silang lokohin ka hanggang kailan? Ibibigay mo na ba ang kumpanya ng Jalandoni sa akin? Mommy! Pinaalis ko na si Yama, ang kaluluwa ni Lolo bumalik na. Maya-maya si Lolo gigising na. Mila, Mila, kumusta ka? Okay ka lang ba? Okay lang ako, Daddy. Pero sobrang lakas ng ginamit ko, medyo napagod ako. Yama, nandito ka pa nagpapanggap na Diyos. Akala nyo ba ang bahay ng pamilya Jalandoni ganito kadaling lokohin? Magdasal kayo na walang masamang nangyari kay Miguel. Kung hindi, isa-isa. Walang makakatakas. Dapat din kayong manalangin na walang nangyari kay Mila. Kung hindi, lipulin ko ang buong pamilya Jalandoni. Tay, huwag kang magalit. Okay talaga si Mila, pero ngayong mga araw na ito, hindi lang siya makakagamit ng kapangyarihan. Pinagpilitan mo eh. Lira Jalandoni. Ito ay injury sa trabaho ni Mila. Kailangan dagdagan ng bayad. Pinatay mo ang lolo ko. Hihingi ka pa ng pera. Paniniwalaan mo ba na kukunin ko ang buhay mo? Sino nagsabing patay na ako? Lolo? Tatay, hindi ka namatay? Hindi ako namatay. Malungkot ka ba? Hindi, wala. Nanay, sabi ko kaya kong iligtas si Lolo, di ba? salamat Mila. Ano ang tawag mo sa akin? Lolo sa tuhod. Ikaw ang lolo ng nanay ko. Tama naman ang tawag ko, di ba? Kamukha. Nung bata pa si Lira, talagang magkamukha. Halika, lumapit ka kay Lolo. Tatay, kailangan mo ng pahinga. Kailangan mo magpahinga. Tumahimik ka. Huwag mong gambalain ang pag-uusap namin ng apo ko. Lolo, tingnan mo naman. Lumabas kayo rito. Hindi ko inaasahan na ang bastardo na yon ay nagising pala ang lolo mo. Baka naman. Tatay, paano naman mangyayari iyon sa batang iyon na magkaroon ng ganong kakayahan? Tiyak na ang nanay ko ang Jade na kanyang dinasal ay gumana. Siya, sadyang nagkataon lang. Tama ka. Kahit papaano, gising na si Lolo. Magandang balita ito. Kailangan ko nang mag-ayos para sa ika-70 kaarawan ni Lolo. Sige. Paano naman si Mila naging malapit sa matandang ito? Kung buhay pa ang anak ko, malamang kasintanda na ni Mila. Ma'am Lira,
Ma'am Lira, huwag kayong mag-alala. May profesionalismo kami. Basta ibigay ninyo ang pera ng pagliligtas kay Lolo sa amin, aalis na kami agad at hindi na kami mag-iistorbohin. Kailangan mo ba ng pera? Ma'am Lira, hindi ninyo alam, may kasabihan, ang bata ay malakas kumain, nauubos ang pera ng magulang. Si Mila ay hindi naman mas mahina kaysa sa batang lalaki. Sabihin mo, isa lang akong mahirap na gwardiya, 1,000 lang ang kita ko kada buwan, lahat ng pera ko napunta sa kanya. Kaya magpakasal na tayo. Hindi, sinasabi ko sa'yo, ako, benta lang ako ng talent, hindi ng katawan. Huwag mo akong pakialaman. Sinong may pakialam sa'yo? Namali lang ako ng salita kanina. Ang gusto kong sabihin ay pakasalan mo ako. Bibigyan kita ng sahod, kagigising lang ng lolo ko. Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan niya. Hindi pwede, kailangan ko pa ilhat si Mila sa tunay niyang nanay, di ba? Ibigay mo sa amin yung pera kanina. 100,000 kada buwan. Magkano? 100,000. Itong si Mila sa isang buwan, sa pagkain at inom lang gumagastos ako ng ilang libo. Kung ganito, sasagutin ng pamilya Jalandoni ang lahat nitong kita kada buwan. Kung ganyan ang gusto mo, si Mila. 500,000 kung hindi umabot ng 1 taon, bilangin na 1 taon. Ma'am Lira, simula ngayon si Mila ay sayo na parang tunay mong anak. Pwedeng gawin mo sa kanya ang kahit ano. Tanong lang ma'am, gusto mo ba yung mature na tito style or gusto mo yung bata at cute na lalaki? Ako asawa mo. Magpadala ka ng pera. Heto. Bumili ka muna ng disenteng damit, samahan mo ako bukas sa handaan ng lolo ko. Andun din si Diego Reyes. Huwag kang magpapahalata. Huwag kang mag-alala. Sige, alis na ako, Mila. Parang pamilyar ang likod na to. Parang nakita ko na. Tatay, pabili ka ni nanay ng suit. Bakit ka nag-rent? Ano ang alam mo? Ito ang pera ng pagbebenta ng tatay mo. Kailangan kong tipirin, hindi ba? Itong bata araw-araw hindi marunong magtipid, ano? Bakit napunta sa akin ang tatay mong kuripot? Tatay, gutom na naman ako. Sige Mila, pumasok ka muna at kumain. Pagkatapos kong tumawag, pupunta ako sa iyo, okay? Sige, bilisan mo ha. Okay na. Sige na. Ate, gusto ko ng 2 hita ng manok. Kaninong anak ito ang cute? Oo, parang manikang porselana. Yan ang bastardo? Huwag kang mag-alala, Sir Diego. Tingnan mo kung paano ko siya didisiplinahin. Bastardo, karapat dapat ka bang kumain ng mga gamit ng pamilya Jalandoni? Masamang tito, ibalik mo ang hita ko. Sino ang tinatawag mong tito? Uy, meron na bang balita? Kuya Rico, nahanap na nasa lungsod ng Jinghai ang taong iyon. Malamang isang dalagang mula sa mayamang pamilya. Dito ako. Ginagawa ko na ang lahat para mahanap siya. Sige. Basta may direksyon, okay na, salamat. Kuya Rico, Ano bang sinasabi mo kung hindi dahil sa'yo nun? Ay, sige, may gagawin pa ako. Sige, bye. Sabihin nito kay Mila, tiyak matutuwa siya. Kainin mo. Mila, ayaw ko kumain ng maruming hita. Wala kang magagawa, kainin mo. Ay, kumagat ka sa akin. Masamang tito, hahanapin ko si tatay para disiplinahin kanya. Walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Tatay, Huwag kang matakot, Mila. Pakawalan mo siya. Seguridad binabanta mo ba ako? Sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Pakawalan mo siya, kaya ko pa kayong patawarin ng isang beses, pamilya Jalandoni. Ikaw, isang sigurista lang at naglakas loob ka pang manakot sa aming pamilya Jalandoni. Nakakatawa talaga. masamang tito, ang tatay ko ay napakalakas lumaban. Pinapayuhan kita na sumuko ka na agad kung hindi bubugbugin ka niya hanggang sa mawalan ka ng ngipin. Malakas lumaban. Gaano ba siya kalakas? Kaya ba niyang talunin ng 10 o kaya ang 100? Ngayon, kahit tambakan ka namin ng tao, mamamatay ka rin. Mga kapatid, sige, atake. Kung hindi ka nakinig kay Mila, malulugi ka sa huli.
Ikaw. Huwag kang lumapit. Kanina ko sinabi na pakawalan mo si Mila. Hindi mo ba narinig? Ay, Javier. Javier, tinanong kita kung narinig mo ba? Narinig ko. Ang binti ko, Sinasabi ko sa'yo, inaapi mo si Mila, papatayin kita. Tingnan natin kung maglakas loob ka pa, Mila. Mila. Mila kanina, nandito pa siya. Tatay, nandito ako. Ay, sa harap ako nagpakahirap nakipag-away para sa'yo. Sa likod mo naman, kumakain ka ng busog. Ikaw baligtad ang mundo mo. Tatay, gusto ko lang mabawasan ang alala mo para mabilis akong gumaling. Huwag kang magalit, huwag. Gumaling ka na ba? Oo naman, basta't sapat ang pagkain kahit saan sino ang lalaban kay Mila. Sige, ang susunod na mangyayari, ikaw na ang bahala. Ay sige, magpahinga ka na. huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Hehehehe. Masamang tiyuhin, Mila, kain ka ng manok. Diego, sagipin mo ako. Bata. Bitawan mo siya. Ikaw ba yung tinutukoy ng masamang tiyuhin na gustong mang-api kay mommy? Bastos kang bata, sasabihin ko sa'yo. Si Diego Reyes ay maaaring pakasalan si Lyra Halandoni. Yun ay kanyang swerte. Anong kinalaman mo dyan? Diego, siya yon. Gamit ang kanyang kaunting mahika, pinapasama niya ang iyong mga balak ng ilang beses. Kahit isang batang hindi pa lumalaki, hindi mo mapigilan ang isang munting bata. Umalis ka. Pigilan siya. Mahiwagang pinto. Lahat ng batas ay maliwanag, Diyos ng araw. Sundin ang aking utos, anim na espiritu, walang Panginoon. Anong hinihintay mo? Salakayin na. Ano ba yan? Nagrebelde ka? Bakit ang ingay? Mommy. Hindi ko rin alam. Kakatapos ko lang dalhin si Mila at nakita ko ang mga guwardiya na pumapalo sa aso. Pumapalo sa aso? Tama. Ay, sir. Ikaw ba? Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Anong nangyayari? Kasalanan yan ng apo mo. Para hindi pa kasalan si Diego, pinapunta niya ang bastardo at kabit para manggulo sa kaarawan mo. Ako? Siya si Diego Reyes. Ikaw matanda ka. Kung magsalita ka pa, papatayin kita. Ginawa ninyong ganito si Javier. Nagsisinungaling pa kayo. Inaapi niya ako. Nararapat lang. Mila, okay ka lang? Ma, okay lang ako. Nandito si tatay. Isa kang matanda na nananakit ng bata. Hindi ka ba nahihiya? Kung may mangyari kay Mila, hindi ko kayo patatawarin. Sandali lang. Ako? Wala bang nakakaalala sa akin? Ginawa akong ganito ng bastardo sa pamamagitan ng mahika. Tingnan ko lang ngayon kung paano mo ipagtatanggol yung bastardo at kabit mo. Hoy, mukha kang baboy. Ginoo. Una, ako at si Lyra ay legal na mag-asawa, kaya naman hindi ako kabit at hindi bastardo si Mila. Pangalawa, ang sumuntok sa iyo ay ang sarili mong bodyguard. Hindi kami ni Daddy. Wala kaming kinalaman. Nakita naman ng lahat. Totoo nga. Sige. Lyra Jalandoni, tatandaan ko ito. Abangan mo ako. Hindi naman, uy Mila, bakit mo ako dinala dito? Matulog tayo. Ilang araw ka nang hindi natutulog kasama si Mommy? Hindi, yung Mila na yon. Ganito kasi, ito ay... Sa tingin ni tatay, ang kama na ito, masyadong maliit, kaya si tatay, nagdesisyong matulog sa guest room. Hahaha. Gusto mo pang umalis, Puppet Talisman? Tigil! Mila, baliw ka ba? Pwede ba? Pwede mong gawin yan sa tatay mo? Mila, Gusto mo pang lokohin si Mommy? Bumalik ka rito. Mila, si Mami muna, iinom lang ng tubig. Hindi ka rin tatakas, Mommy.
Mila, Ang pamilya ay dapat magkakasama. Patayin ang ilaw, matulog na. Ito ba ang sinasabi ninyong Master Mateo? Hindi naman siguro manloloko? Diego, maingat sa salita. Si Master Mateo ay isang dalubhasa. Walang problema, hindi tayo kilala ng mga tao. Diego, ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Hangin bumangon. Ipunin ang masasamang puwersa. Bangon! Galing! Pero Master, yung tao na yon ay may kasamang bata. Parang marunong din ng konting magic. Hindi ko alam kung kayo... Isang maliit na bata lang, natuto lang ng konting kalokohan, hindi dapat katakutan. Mabuti. Lira Jalandoni, pipilitin kitang umakyat sa kama ko. Mateo Cruz, ito ang talaan ng kapanganakan ng taong iyon. Puso, atay pali, baga, bato. Ang 5 organo ay alay sa 5 elemento. Babaliin ang yin at yang, lilitaw ang masamang Diyos. Pasok! Kumusta si Mateo Cruz? Tapos na. Sinapian na ng masamang Diyos ang taong iyon. Nasa iyo na kung mabubuhay o mamamatay siya. Mateo Cruz? Sa pagkakataong ito, wala namang problema, di ba? Walang anyo at laman ang masamang Diyos, maliban kung may eksperto sa mahika, gamit ang pinakamagandang jade sa kalang ito maaalis. Kung hindi kayo panatag, maaaring bilhin ang lahat ng mataas na kalidad na jade sa lungsod ng Jinghai. Sa ganitong paraan, kahit na ang batang yun marunong ng ilang mahika, wala rin siyang magagawa. Tatay, gumising ka na. Umaga pa lang, huwag kang magulo. Tatay, matulog ka pa, matulog pa. Nanay, gumising ka na. Nanay. Mila, ano ba talaga ang nangyari sa nanay mo? Nahawaan ng masamang espiritu si nanay. Malapit na siyang mamatay. Ano? Masamang espiritu? Maari bang mailigtas? Maari. Lolo, pakisuyo, tulungan mo ako. Maghanap ng magagandang jade. Sige, ako na ang bahala dito. Hoy, Gurugu, ako si Miguel Jalandoni. Ngayon, agad-agad ang pinakamagagandang jade sa inyo dalhin mo sa akin, okay? Ano, naubos na? Anong nangyari, Lolo? Ang magagandang jade sa merkado. Naubos na ng ibang tao. Mukhang alam ng kabila na kailangan namin ang jade. Ano ang gagawin natin? May isang paraan, subasta ng sinaunang hiyas. Ngayon ay taunang subasta. Binabati kita, Diego. Maligayang bati, Diego. Malapit nang makuha ang ate ko. Siyempre, buong lungsod ng Jinghai walang hindi ko makukuha. Uy Mila, bantayan mo muna dito. Si tatay, uwi muna ako para humingi ng pera kay Lolo. Tatay, hindi kita masisisi. Ganito na kalala ang sakit ni nanay, nagdadamot ka pa. Kaya pala nung una, iniwan ka ni nanay. Ay, hindi naman siya ang nanay mo. Sige, sasabihin ko sa'yo. Itong huling beses, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Pero dapat maliwanag, wala na talagang pera si tatay. Kasama ang pera ko mula sa pagbebenta ng sarili, 6 na milyon lang lahat. Ang pera, ako na ang bahala. Hindi ba? Ay! Bastardo! Nagkita na naman tayo. Ikaw ang may kasalanan sa nanay ko. Hoy, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Gusto mo pang itanggi, may amoy kang masamang sumpa. Magsisimula na ang subasta. Mangyaring maupo ang lahat ng panauhin. Kapag nailigtas ko na ang nanay ko, babalikan ko siya. Gusto mo pa akong saktan? Laban, sige gawin mo. Tama nga. May sasabihin ako sa'yo. Sa lungsod ng Jinghai, lahat ng mamahaling jade, binili ko. Ikaw? At lahat ng jade sa subasta na ito, bibilhin ko lahat. Diego Reyes, naghahanap ka ng gulo. Hindi ko alam kung mamamatay ako.
Pero kung wala kayong Jade, Lira Jalandoni tiyak na mamamatay. Mila, teka lang. Tatay, hahanap ako ng pera ngayon. Ano? Ikaw ang hahanap ng pera? Hindi ka ba magdadamot ng pera? Gusto mo na namang tumakas? Hoy! Paano mo naman naisip yan? Tatay mo, kahit kuripot ang tatay mo, mayabang din naman yun. Ang gago, hinamak niya ako. Ako na ang bahala sa pera. Mamaya, ikaw na lang ang magtaas ng bid sa masamang tao. Ikaw? Hindi mo naman ako ibebenta muli? Nako, paano naman? Sino pa man ang ibenta ko, hindi ikaw. Maniwala ka sa akin. Hindi ko gagamitin ang pera mo ngayon, kahit 1 piso. Sige, 1 beses na lang. Tatay, tatay, sinabi ko na hindi ko gagamitin ang pera mo ngayon. Pero hindi ko sinabi na hindi ko gagamitin ang pera mo sa hinaharap. Hehehe. Tatay, yung jade pendant na may treya ay makakapagligtas kay nanay. Sa susunod, kahit anong mangyari, kailangan mong bilhin iyon. Meron lang target, okay na. Buwisit na yan. May pera ka lang, nagmamayabang ka na sa akin. Tingnan mo kung paano ko siya lolokohin mamaya. Simula na ang auction na ngayon. Mga panauhin, tingnan ninyo. Ang unang item sa auction na ito, ang Dongjin Duo Baoyu na pulseras. Ang panimulang bid ay 6 na milyon. Ang bawat dagdag na bid ay hindi bababa sa 100,000. Diego, hindi mo ba sinabi na ngayong araw ay bibilhin mo lahat ng jade? Oh, ano ngayon? Bakit? Ikaw na basurang security guard? Gusto mo bang makipag-agawan sa akin? Hehe, hindi naman sa agawan, pero ngayong araw, sobra ka na sa pagmamayabang mo. Gusto ko lang lokohin ka ng 1 beses, 8 milyon. 8 milyon? Akala mo lolokohin mo ako? Mukhang hindi mo alam ang kapangyarihan ng isang binata mula sa kabisera. Ngayon, papakitaan kita. 20 milyon. 30 milyon. 40 milyon. 40 milyon 1 beses. Ang liit ng dagdag mo. Gusto mo bang makipag-agawan sa jade sa akin? Huwag kang mag-alala, maganda pa ang susunod. 40 milyon 3 beses. Sold, binabati kita Diego sa pagkuha ng pulseras. Ito ang Jade na makakapagligtas kay Lira. Kung gusto mo siyang iligtas, dalhin mo siya sa aking kama. Isama ko ang nanay mo sa kama mo. Gusto mo? Anak ng puta, sinaktan mo ako. Hindi mo na ba gusto iligtas si Lira? Ang sarili kong asawa, ako mismo ang magliligtas. Hindi mo kailangang mangialam dito. Sige. Tingnan natin kung paano mo siya ililigtas. Hindi lang ako ang magbabasag ng Jade na ito bawat Jade na makikita. Babasagin ko lahat. Mga panauhin, tingnan ninyo ang pangalawang item sa auction na ito. Jade vase na may ibon at bulaklak mula Song Dynasty, panimulang bid ay 20 milyon. 20 milyon. Oy Diego, hindi ba ikaw ang numero 1 binata ng Maynila? Bakit panimulang bid lang? 3 milyon. 60 milyon. 70 milyon. 80 milyon. Sige, tuloy lang. Binibigay ni Mr. Reyes ang 80 milyon, may tataas pa ba? Ano pang tataas? Ang basag na bote na iyan. Hindi man lang umabot ng 50 milyon. Ay, kung ganun ibigay na lang natin sa taong mayaman pero bobo na talo ikaw. Ang jade vase na ito ay hindi man lang nagkakahalaga ng 40 milyon. Talagang naloko si Diego. Ano sa iyo? Marami akong pera. Hindi pa ba ibabagsak ang martilyo? Binabati kita, Diego, nakuha mo ang Jade vase sa 80 milyon. Ito ang Jade na makakapagligtas kay Lira. Ang galing mo, Diego, ay ang Jade vase na halos 100 milyon, binasag mo lang. 100 milyon lang yon. Marami akong pera. Tuloy. Susunod na item. 150 milyon. Susunod na item. 300 milyon. Ang jade na ito ng Maitreya mula sa Tang Dynasty, may maayos na pinagmulan, isinuot ni Empress Wu Zetian, panimulang bid ay 500 milyon. Pangit na security guard. Tawag pa. Talagang tanga pero maraming pera. Tay, ang jade na yon ng Maitreya ay makakapagligtas kay nanay mamaya. Kahit anong mangyari, kailangan mo itong makuha sa bidding. 500 milyon.
Si Diego ay naloko ng batang ito. Ilang daang milyon na. Baka siya ay isang AstroTurf na inimbita ng auction. Gusto mong lokohin ako ha? Hayaan mong lokohin kita. Javier, sabihin mo, kaya ba niyang maglabas ng 500 milyon? Diego, ang aming pamilyang Jalandoni ay hindi nagmamadali. Ang inyong pamilyang Reyes, kahit na si Don Miguel ay nalilito, sinusuportahan ng buong lakas, pero sa maikling panahon ay hindi makakapaglabas ng ganyang kalaking pera. Hindi pa sapat. Gusto kong dagdagan ng init. 600 milyon. 700 milyon, tumigil na. Hindi ka na tumataas ng bid? Hindi ikaw. Hindi ba ikaw ang top playboy ng kabisera? Hindi mo ba gusto bilhin lahat ng Jade ngayong araw? Bakit hindi ka na tumatawag? Sa tingin mo, ikaw na pangit na guard na ito sinadyang itaas ang presyo para lokohin ako. Akala mo hindi ko alam? Niloko mo ako ng maraming beses. Ngayon, lokohin kita ng isang beses. Makakulong ka ng matagal. Kung ganon. Mila, magbayad? Tay, sandali lang. Babalik ako. Ang puso ng misteryo ay walang edad. Paglabas ng kaluluwa sa impyerno, protektahan ako. Ninuno umakyat sa siyam na langit. Diyos ng kayamanan benigno, kailangan ko ng tulong. Binibini Mila, ano po ang inyong utos? Pumunta ba kayo kay Haring Emilio o magnakaw ng kanyang kabayo? Wala sa dalawa. Gusto kong gawin ang mga bagay na ito. Tiyak na pupunta ako sa aking kuya Unggoy. Anong gagawin ko sa isang matanda tulad mo? Ako ay kukuha ng advance ng pera ng tatay ko. Binibini Mila, talagang gusto mong lokohin ang tatay mo? Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Binibini Mila, hindi ko naman tinatanggihan ang tulong sa iyo. Pero ito ay labag sa patakaran. Labag? Ano ang labag? Tatanungin kita, ang pera ng tatay ko ay pera ko rin ba? Oo. Eh di ganun na. Ginagamit ko ang pera ng tatay ko para sa kanyang mga gawain. Sino ang may pakialam? Ikaw ba? Hindi. Pero... Sige. Ayaw mo akong tulungan, 'di ba? Nakikita ko ang iyong money tree, mukhang maganda pa. Ngayon, magnanakaw ako sa mayayaman para sa mahihirap. Tutulong ako kay Binibini Mila. Kidlatin ako ng langit, tutulong pa rin ako. Mabuti naman. Nakakita na ako ng mga nanloloko sa tatay. Pero hindi ganito kalala. Nagbid ng 700 milyon ang ginoong ito. May mas mataas pa ba? Diego, talaga bang ayaw mo itong jade pendant na may treya? Kung manalo ako sa bid, masasayang lahat ng pagsisikap mo. Kung kaya mong maglabas ng 700 milyon, ano naman kung masayang ang pagsisikap ko? Pero kung hindi mo kaya, ang natitirang buhay mo ay gugugulin mo sa bilangguan. Kahit walang pera si Mila, akala mo ba na ang 700 milyon ay hindi ko rin kayang ilabas? Bayaran mo na! Bakit ka nagmamadali? Hindi pa nahuhulog ang martilyo. 700 milyon isang beses. 700 milyon 2 beses. 700 milyon 3 beses. Sold, binabati kita Ginoo. Sa halagang 700 milyon, napanalunan ang pinakamagandang item sa auction. Talaga bang kailangan kong gamitin ang aking pinaghirapang pera? Ha? Kumusta, Mila? Ibibigay mo ang cellphone mo. Ngayon ka lang naisipang mag-loan? Malamang huli na. Diego, isang security guard lang siya. Sinong bangko ang magpapautang sa kanya? Maraming pera ang daddy ko. Bakit kailangan ng loan? Itong bata, alam kaya niya ang aking nakatagong pera? Tatay, hindi ka naman... Natawa ka na parang baliw? Kahit na ngayon ay magpanggap kang baliw ay wala ring silbi. Kung hindi ka makapaglabas ng 700 milyon, ikaw at ang iyong anak na babae ay hindi makakaalis. Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Sana ay bilang isang ordinaryong tao makisama sa inyo, ngunit ang natanggap ko ay distansya. Sige, hindi na ako magpapanggap. Ako ay isang bilyonaryo na may 10 bilyon. Aaminin ko na. Ikaw, bilyonaryo ka pa. Bayaran mo muna ang pera bago magsalita. Pre, kung kaya mo talagang ilabas yung 700 milyon, kakainin ko ang mga bagay na ito sa sahig, nguyain ko lahat. Maniniwala ka ba? Ba't na tito, ang galing ng ngipin mo ha?
Sige, sabi mo mamaya, isa-isa ko ipapasok sa bibig mo. Sige, umalis ka na, bayaran mo na lang ang pera. Matagumpay ang pagbabayad. Paano nangyari iyon? 700 milyon lang naman. Tingnan ko kayong mukhang mga walang alam sa mundo. Kung malaman ni tatay na ang perang ito ay kikitain pa lang niya sa hinaharap, ay, hindi pwede, talagang hindi dapat sabihin sa kanya. Diego, ano na ang gagawin natin? Huwag mag-alala. Tara, tawagin si Mateo Cruz. Saan tayo pupunta? Kayong dalawa. Ano ang gagawin ninyo? Siyempre, pakainin ang bad na tito ng pagkain. Diego, tulungan mo ako. Hoy, gusto mo bang kumain para sa kanya? Bahala na. Para sa pananakit mo. Para sa pananakit mo kay Mami. Mila, sapat na ba ito? Sa Diamante, naglagay ako ng banal na hanay ng paglilinis ng kasamaan. Kaya't palagi nitong nililinis ang masamang sumpa sa katawan ni Inay. Hindi magtatagal at magigising si Inay. Masasabi mo na ba sa akin ang balanse sa cellphone ko, kung saan napunta, at nawala rin ang pera ko mula sa pagbebenta ng sarili ko? Tatay, paano ko malalaman iyon? Ang cellphone, hindi ba laging nasa kamay mo? Ang init ng ulo ko, talaga naman. Lalapit pa kayo, kidlat at kulog, gamitin ninyo ang inyong kapangyarihan. Lipulin ang masama. Mila, hindi ito magandang paraan lagi. Maaari mo bang mahanap ang taong nasa likod nito? Langit at lupa, walang hanggan, subaybayan ang libu-libong milya, bilis! Natagpuan ko na? Guro, Hindi maganda. Hindi lang pinatay ng kalaban ang aking masamang espiritu, nahagilap din niya ako. kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Diego, huwag mag-alala. Umalis muna tayo. Sinaktan mo ang aking ina at gusto mo pang umalis. Pumatay ka ng nanay ko tapos tatakas ka pa? Ang tapang mo naman at naglakas loob kang pumunta sa akin. Ikaw, ganyan ka lang. Kaya ko lang, matalo ka. Haha, walang kakayahan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking mga kakayahan. Pumasok ang masamang enerhiya sa katawan, hindi tinatablan ng anumang paraan. Javier! Nanay, ayos lang ako. Ngayon pakiramdam ko ay puno ng lakas. Wow. Ang lakas niya ha. Ang lakas niya ngayon ay kayang maghati ng bundok at bato. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Tay, ano bang kinakatakot mo? Zombie technique lang yan. Kaya ko rin yan. Hindi na kailangan, Mila. Tay, huwag kang mag-alala. Ang akin ay walang sakit na version. Tiyak na matatalo ko siya. Ang yabang mo. Laban! Mila, ako ang iyong tunay na tatay. Hindi mo pwedeng ibig sabihin. 6 na Diyos, 6 na General. Gininto ang liwanag ang bumalot sa akin. Madali, ayon sa utos. Walang kwenta yung bagay na yan. Wala ring kwenta. Pasensya na po, tatay. Mali po ang anting-anting na kinuha ko. Sa ganitong mahalagang bagay, hindi ka pwedeng magkamali. Pasensya na po, tatay. Mila, nagkamali po ako. Buti na lang muntik na po akong maulila.
Ikaw talaga, niloloko mo ang sarili mong tatay. Hindi na po, hindi na po. Lumayas ang masamang espiritu. Walang mahika ang tatablan. Agad-agad. Sigurado ka bang okay na ito ngayon? Guys, sige na po. Talaga, okay na ba? Tiyak na matatalo mo siya. Sigurado ka? Yang sarili mong anak, hindi ka naniniwala? Paano nangyari to? Ako naman. Ikaw na matandang walang kwenta. Ikaw na nang-aagaw ng buhay ng iba. Maliit na walang kwenta. Makikipaghamon ka pa sa isang katulad ni Mila, isang batang henyo ng mahika. Makikipaglaban sa isang dakilang master? Nang agaw ng buhay. Ay, Javier? Masyado kang masaya ng maaga. Meron pa akong hindi ginagamit na trump card. Kuro, mahina ang katawan ko. Hindi ko kaya ito. O dakilang masamang Diyos, iyong tapat na lingkod. Nakikiusap kami sa iyo. Pababain mo ang iyong banal na anyo. Ang lupit mo naman, sinaksak mo pa ang sarili mo. Parang familiar. Mila, may malaki na dumating. Epektibo ba ang mga anting-anting mo? Dumating na ang masamang ninuno. Wala silang silbi ang mga anting-anting. Ilagay mo muna dyan. Ako na bahala dito. Kaya mo ba? Madali lang. Talagang walang alam at walang takot. Paano mo nilapastangan ang masamang ninuno? Anong kalokohan na masamang ninuno? Subukan mo siyang pagalitan sa akin. Sino ang may lakas ng loob na walang galang sa akin? Hahaha, ngayon alam mo na ang kapangyarihan ng masamang ninuno. Kung gaano ito nakakatakot. Mila, mabilis, umalis na tayo. Ay, gusto mong tumakas? Mateo Cruz, suntukin mo siya. Bobo, sino ang nagsabing gusto kong tumakas? Bakit itong maliit na madam? Pangahas kayong walang galang sa masamang ninuno. Masamang ninuno, mangyaring kumilos. Tumahimik ka! Masamang ninuno, Panginoon daw, at nag-aarte ka pa sa harap ko? Sa tingin ko, ayaw mo nang manatili sa impyerno. Mali ate, nagkamali ako. Mateo Cruz. Ito, ano ang nangyayari? Tumahimik ka! May malalim na dahilan ang masamang ninuno sa paggawa nito. Hindi mo dapat questionin. Oy, matanda. Susuko ka na ba? Susuko na. Buti naman at nakinig ka, lumuhod ka at manatili dyan. Sumuko na ang masamang ninuno mo. Ano, susuko ka na? Ikaw? Susuko na, susuko na. Sumuko na siya. Tingnan mo, lumuhod na siya ng husto. Hindi pa ako tapos maglaro. Bakit ka nakikialam? Sige, kayong dalawa, umalis na kayo agad. Kung babalik kayo sa mundo ng mga tao para gumawa ng masama, tatawagin ko si Kuya Unggoy para kwentahin ang lahat ng utang mo. Hindi na. Mateo Cruz, buhayin mo ang iyong espiritu. Nay, masama ang pakiramdam ko. Ano bang nangyayari? Carlos, wag mo nang itanong. Ngayon si Javier ang mahalaga. Si Mila, di ba? Narinig ko kaya mong iligtas si Javier. Pinagsamantalahan ng masamang tiyuhin ng nanay ko at gusto mo pa akong iligtas siya? Wala. Ikaw. Dira Carmen, nakikiusap ako. Iligtas mo si Javier, siya ang kapatid mo. Wala akong kapatid. Lira Halandoni. Nagmamakaawa na sa iyo si Carmen. Ano pa ba ang gusto mo? Nagkaisa sila at ang mangkukulam para saktan ako. Tanong mo sa akin kung ano ang gusto ko. Ikaw. Ikaw, matandang gago! Nasa kanya ang karma ng masamang tiyuhin. Kung sisigawan mo pa ang nanay ko, pupuktasin kita hanggang sa mawalan ka ng ngipin. Bastardo. Ikaw. Carlos, huwag. Ay Ginoong Jalandoni ngayon, si Javier ay naapektuhan ng masamang espiritu. Si Mila lang ang makakapagligtas sa kanya. Tay,
Ano ang sinisigaw mo? Ewan ko sa'yo. Bukod sa kanya, walang makakapagligtas sa'yo. Ilalabas na kita sa ospital. Bahala ka, pero huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Malalim na ang masamang espiritu kay Javier. Sa loob ng 3 araw, magdurugo ang kanyang ilong, mata at bibig hanggang mamatay. Ay. Hindi lang iyon, sila dalawa. Maraming beses sila gumamit ng itim na mahika para manakit ng tao. Binawasan ang biyaya ng mga ninuno ng pamilya. Jalandoni marahil ay sunod-sunod na sakuna at kapahamakan. Ang darating ng sunod-sunod kung hindi maayos, wala na ang pamilya Jalandoni. Ganyan ba kalala? Nanay, huwag kang mag-alala. Nandito si Mila, ikaw at si Lolo ay walang mangyayari. Pero ang iba, wala akong pakialam. Pamamahagi ng maling paniniwala. Maniwala ka o hindi, basta hindi ako ang mamamatay. Tatay ko ka pa ba? Mamamatay na ako. Hindi mo ako ililigtas. Carlos, pakiusapan mo si Lira. Hayaang iligtas ng diwata si Javier. Lira. Ay, ito ay usapin ni Mila, wala akong kapangyarihan. Kung gusto mo akong magligtas sa kanya, hindi naman bawal, pero may mga condition ako. Sabihin mo nga. Una, gusto kong humingi ka ng tawad sa nanay ko. Humingi ako ng tawad sa kanya. Imposible. Eh di wag tara. Tatay, lalabas tayo para magpahangin. Sige, tara. Ako nga mali ang akala ko sa'yo. Pasensya na. Mabuti naman, hindi naman masama kung gusto mo akong tumulong 10 milyon isang beses. 10 milyon, bakit hindi ka na lang magnakaw? Mabilis ba yan? Kung ayaw mo, edi wag. Ako pa ang napapagod. Tiyo, huwag kang mag-alala. Sa oras na iyon, si Mila ang mag-aalay ng papel para sa'yo. Papa. Sige, pangako sa'yo. Pero kung hindi mo mailigtas si Javier, Walang tao na hindi ko kayang gamutin. Umupo ka. Dragon ng langit, dakilang spell ng langit, mami home, sirain ang masama, 10 milyon, 1,000, 10,000. Tapos na. ikaw ito ang paraan mo ng paggamot? Bakit mo pakialaman kung paano ako gumamot? Ang mahalaga, gumaling siya, di ba? Parang gumaling na ako. Kaya ko pang tumalon. 100 milyon po. Hindi ba 10 milyon? 10 milyon isang beses. 11 beses akong gumamot kanina. Bili 10, libre isa. Sobra na ang discount ko sa inyo. Ikaw? Isipin mo ng mabuti. Kung hindi ka magbabayad sa tamang oras, tatamaan ka ng sumpa. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Bayaran mo siya. Sige. Tatay, nanay, mag-mall tayo. Treat ko. Sige, tara. Ang galing. Sa mga araw na ito, manatili ka lang sa bahay. Huwag kang lalabas. Ikaw din, iwasan mo ang gulo. Nanay, ano bang gagawin ko? Hoy. Ginang Jalandoni, maaari kitang tulungan laban kay Rico Santos. Mila, bakit mo kami dinala dito? Date naman. Date? Oo, sinabi sa TV. Ang tawag dyan ay mag-asawa bago magmahal. Kung hindi kayo mag-aalaga ng inyong relasyon, madali kayong maghihiwalay. Para hindi ako maging anak ng sirang pamilya, kailangan kong gumastos para paunlarin ang inyong pagmamahalan. Hindi. Saan mo ba natututunan ang mga kalokohang ito? Wala akong pakialam. Nagastos na ang pera. Kaya dapat sundin ninyo ako. Tara! Hoy, hindi. Lira, pakasalan mo ako. Oo, gusto ko. Sige. Perfect. Wow, ang ganda. Halikan mo na nga! Tay, kumilos ka naman. Nagde-date kami rito. Ano bang pakialam mo? Ay, ako ang direktor at investor din. Syempre, dapat nandito ako. Investor, kung hindi pa kami kakain, magiging ulila ka na. Oo, Mila, na-eksena na namin ito ng 2 dosenang beses. Lahat ay ayon sa gusto mo. Si Mami, gutom na. Pakiusap, pwede ba kaming kumain? Nako. Kayong dalawang matakaw. Kung wala ako sa bahay na ito, magkakawatak-watak kayo. Halika na, matakaw. Salamat. Kaya ba? Hoy, ate. Dati mali kami, patawarin mo ako. Kasalanan ko. Javier, ano na namang pakulo mo? Lira.
Alam ko na ikaw may hinala ka sa amin noon. Noon, gumawa kami. Maraming masamang bagay sa'yo. Ngayon, ako at si Javier, dito na kami hihingi ng tawad sa'yo. Ang tuso ay bumati sa manok. Walang magandang intensyon ito. Hindi Emila, ako ang tito mo, talagang alam ko nang mali ako. Tama na, inamin na ang mali, Dana, Lira. May isa pa akong sasabihin ko sa'yo tungkol sa anak mo. Matandang bruha, ano na naman ang gagawin mo sa nanay ko? Mila, huwag kang mag-alala, ayos lang si Mami. Oo. Buong araw kang naglaro, maligo ka muna kasama si Daddy, ang baho mo na. Ngayon, sabay pa tayong matulog, ha? Sige. Ano ba talaga ang sasabihin mo? Kung manloloko ka sa akin tungkol doon, hindi kita papatawarin. Wala. Sa totoo lang, buhay pa ang anak mo. Ano? Ate, huwag ka munang magalit, pakinggan mo ako. Si tatay noon, para protektahan ang pangalan mo, pinaalis ang bata, sinabi sa'yo na patay na ang sanggol. So, buhay pa ang anak ko. Hindi lang iyon, nakipag-ugnayan din ako sa taong nagampon ng bata. Sa mga susunod na araw, ibabalik niya ang bata. Oo. Teka. Siguro naman hindi niyo ako niloloko sa bagay na ito. Lira, huwag kang mag-alala kapag bumalik na ang bata, magpapa-DNA test ka. Kung hindi mo siya tunay na anak, kahit anong parusa sa akin ay tatanggapin ko. Oo, ate, talaga naming alam na kami ang may mali. Gusto lang naming magkita kayo ng anak mo. Si Mila ay bagamat cute at mabait, pero siya ay hindi mo anak. Tama na. Kung marinig ko pa ang mga ganyang salita, hindi kita patatawarin. Nanay, sa tingin mo ba yung ginagawa natin ay talagang epektibo? Javier, ang nanay mo ay babae rin. Sa mga susunod na araw, kapag ibinalik na ang bata, siya natural na maniniwala. Pero bakit naman tutulungan tayo ng taong iyon? Javier, basta't matulungan niya tayo, kahit anong dahilan niya ay hindi mahalaga. Mami, anong nangyari sa'yo? Wala. Pagod lang si Mommy. Narinig mo ba, Xiaowei? Pagod si Mami. Patayin na ang ilaw at matulog na. Buwisit ka. Gusto mo bang magrebelde? Nagrebelde ka, di ba? Hoy, ano? Sige, okay, naintindihan ko. Pupunta ako agad. Anong nangyari? Mila, natagpuan na ang nanay ni Mila. Kailangan kong pumunta ngayon sa lungsod ng Jiangcheng. Dapat kang pumunta. Napakabata pa ni Mila. Sa mga araw na ito, hayaan mo siyang sumama sa akin. Sige, bahala ka na sa kanya. Si Mila ay bagamat cute at mabait pero hindi siya ang tunay mong anak, di ba? Ano? Pumunta si tatay sa lungsod ng Jiangcheng para hanapin si Mommy. Oo. Bad na tatay. Nandito ka naman, Mommy. Bakit pa pumunta sa Jiangcheng? Talaga namang tanga. Mila, bakit ka naman sigurado ako ang mami mo? Kasi marunong akong magbilang. Paano kung mali ang computation mo? Hindi magkakamali si Mila. Kahit ano, ikaw ang Mommy ko. Sige! E di si Mila ang mabait kong anak. Ma'am Lira, sabi ni Jiang Xiao may importanteng bagay na kailangan kayo. Bad na tito, ano na naman ang gusto mong gawin? Huhulihin kita. Sige na, Mila, pumunta ka kay Tita Lee at maglaro muna. Okay, Mommy? Kung inaapi ka ng masamang tito, sabihin mo sa akin. Ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Sige, puntahan mo. Ate, nakuha na ang bata. Tingnan mo kung pupunta tayo. Sa ospital ng Jinghai para sa pagsusuri ng DNA. Sige, ikaw ang masusunod. Lola? Huwag kang matakot, Sofia. Siya ang mommy mo. Mommy! Hintayin muna natin ang resulta ng pagsusuri. Elena, mahalaga ito. Salamat sa pagtulong. Huwag kang mag-alala, Lira. Alam ko ang dapat gawin. Sandali lang dito. Bibigyan kita ng resulta agad. Lola, ayaw ba ni nanay sa akin? Sofia, huwag kang magsalita ng ganyan. Wala namang nanay na ayaw sa sariling anak. Wala pa ang resulta. Huwag mong sabihin yan sa bata.
Tita, kung ayaw mo kay Sofia, isuli mo na lang ako. Makita pa kita, masaya na ako. Kung siya nga ang anak kong kaawa-awa, ginagawa ko ito sa kanya. Sofia, wala akong ayaw sa'yo, pero kailangan nating hintayin ang resulta ng DNA test bago natin malaman ang relasyon natin. Kung hindi, masasayang lang ang saya natin, di ba? Oo. Alam ko. Ate, sa tingin ko si Sofia at ikaw nung bata ay magkamuka. Kayo lang. Ang lakad mo naman. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Pasensya na. Mag-ingat ka sa susunod. Uy, kuya! Tapos na. Buti naman, ayon sa plano. Marco, itong footage ng CCTV mo, walang kahit isang clear na muka. Anong ipinapanood mo sa akin? Uy, Rico, akala ko kasi nagkaroon ka ng nakaisa sa kanya. Kaya matatandaan mo siya. Akala mo ba matatandaan ko? Nung panahon na iyon, nilagyan ako ng gamot. Ano bang maaalala ko? Kasalanan ko. Ngayong gabi, ililibre kita para humingi ng tawad. Pero si Mila yun. Huwag kang mag-alala. Rico, si Mila naman, hindi naman siya ordinaryong bata. Okay lang yon. Lira, i-print mo ang report. Siya talaga bang anak ko siya? Tawagin mo si Mami. Sige na, tawagin mo si Mami. Mami? Sofia. Anak ko. Sabihin mo kay Mami kung paano ang buhay mo sa mga nakaraang taon? Ay! Sofia, inampun siya ng isang pamilyang magsasaka. Mas pinapahalagahan nila ang lalaki kaysa babae. Sofia, mula pagkabata, pinipilit siyang magtrabaho. Pag hindi niya nagawa ng maayos, binubugbog siya. Ano? Sofia, pasensya na. Kasalanan ko. Masakit pa ba? Hindi na. Pwede bang huwag ka nang umalis, Mami? Susunod na si Sofia. Sofia. Mami, sino siya? Lira, Jalandoni, Mila, gusto talagang pumunta para makita kayo. Mila siya si Sofia. Siya ang tunay na anak ni Mami. Kasinungalingan iyan. Ako ang tunay na anak ni Mami. Tama na yan. Ang resulta ng DNA test ay lumabas na. Wala kang... Tumahimik ka. Pareho silang mga anak ko. Kung sino man ang magkalat ng chismis, pagsisihan niya yan. Mila, papuntahin ko si Sofia para samahan ka. Ayos lang? Handa kang makipag-agaw kay Mami? Mila, huwag kang mag-alala. Hindi kita pag-aagawan kay Mami. Susundin ko ang iyong sasabihin. Hindi ako maaring magkamali. Pero paano naman ang DNA test? Mila, ayokong malungkot si Mami. Pasensya na. Hindi kita pag-aagawan kay Mami. Kung hindi mo ako gusto, aalis na ako. Hindi naman kita ayaw. Pero kung mangahas kang makipag-agawan kay Mami, basta makakasama ko si Mami, masaya na ako. 7 taon na ang nakaraan, akala ko nawala na ako ng anak. Hindi ko inaasahan na ang langit ay biglang nagbigay sa akin ng 2 anak na babae. Huwag umiyak, Mami. Bahala na, bagay na pambata, sa tagal ng panahon magiging maayos din. Masaya si Mami ngayon, isasama ko kayo sa pamimili. Tara na. Mila, Sofia, pumili ka ng kahit anong gusto mo. Ngayon ako ang magbabayad ng lahat, si nanay ang maniningil. Sige, punta ka na. Sofia, bakit hindi ka pumunta? Nanay, hindi ko na kailangan, bilan mo na lang si Mila. Sofia, si nanay, marami akong pera. Huwag kang magtipid para sa akin. Kung hindi ka pupunta, magagalit si nanay. Pasensya na, Nanay. Pupunta ako. Sige, pumunta ka. Ang daming pinagdaanan ng batang ito. Kaya siya napakaingat. Ate, gusto ko tingnan ito. Para sa'yo, bata. Mila, tiyak na maganda ka kapag suot mo ito. Ayaw ko na. Kulang ng isa.
Ma'am, pasensya na sa abala. Sa kabilang banda kanina may nawawalang isang hair clip. Gusto lang naming itanong kung... Kinuha ng anak mo, Mila Sofia, halika. Mila Sofia, halika. Mommy, bakit? Kayo kanina naglalaro ba kayo ng hair clip? Oo, pero hindi ko gusto yun. Kaya ibinalik ko sa counter. Oh, ganun po. Bakit kulang ang isang hair clip, Mila Sofia? Kung sino sa inyo ang kumuha umamin ngayon, mapapatawad ko kayo. Kung hindi, mamaya kapag nahanap ko sa bulsa ninyo, hindi ko kayo patatawarin. Mommy, hindi talaga kinuha ni Sofia. Tingnan mo. Wala naman. Mila, talagang ikaw ang kumuha? Mommy, wala talaga. Kung ayaw mong maniwala, paano napunta sa bulsa ko ito? Sabi mo wala, ano ito? Mommy, Mila, alam ko na mali ako. Mila, kung sa susunod may gusto ka sabihin mo sa mami, bibilhin ko para sa iyo. Pero hindi mo na pwedeng gawin ito. Naintindihan mo ba? Oh, Mommy, naintindihan ko na. Naniniwala ako sa iyo. Pero para parusahan ka, ngayon hindi na kita isasama mamili ng damit. Mommy, ayaw na rin ni Sofia. Hindi pwede. Dapat bumili ka gantimpala yan. Sige, punta na. Pinagtangkaan mo akong siraan? Mila, Sofia, magluluto si mami para sa inyo ng masarap na pagkain. Huwag kayong mag-aaway, ha? Oo. Sabihin mo, bakit ka nagpapanggap na anak ni Mommy? Hindi naman. Wala, naloloko mo si Mommy, pero hindi mo ako maloloko. At saka bakit mo ako sinisiraan kanina? Ako talagang wala, Mila. Wala sa oras na iyon, ikaw lang ang humawak sa akin. Walang ibang nagkaroon ng pagkakataon na ilagay ang hair clip sa bulsa ko. Anong nilalaro nyo? Wala, Mommy, nagkakatuwa kami ni Sofia. Sige, magsaya kayo. Huwag mong asarin si Sofia. Bakit naman, Mommy? Okay kami ni Sofia talaga. Wala akong pakialam kung ano ang gusto mong gawin pero nasaktan mo si Mommy. Hindi kita papatawarin. Ano ang nilalaro nyo? Wala, Mommy. Pinapanood namin ni Sofia ang bagong damit, di ba? Sofia? Oh, Mommy, mabait si Mila sa akin. Buti na lang para sa'yo bukas, haharapin kita. Makinig ka, Mila, bibilan din kita ni mami sa isang araw. Lumabas na kayo tapos na si mami. Mila, Sofia, may pupuntahan si nanay sa opisina. Manatili kayong maayos sa bahay. Sige. Aalis na si nanay. Mila, anong ginagawa mo? Ano, syempre tatanungin kita. Ikaw na munting espiya. Sabihin mo, lumapit ka kay nanay. Para saan? Wala akong... Sabi ni Lola, anak ako ni nanay. Napakabait ni nanay sa akin. Paano ko siya sasaktan? Baka nagkamali lang talaga? Hindi, may mali. Kailangan kong ipatawag si tatay. Mila, huwag kang mag-alala. Hindi kita aagawin si nanay. Mila, huwag mo akong paalisin. Pwede ba? Sige. Sana wala kang masamang balak. Ang galing mong umarte. Kailan mo siya palalayasin? May plano ang amo. Basta sumunod ka lang sa akin. Ay! Ikaw na munting bata. Sakit. Kung gagawa ka ng sarili mong hakbang at masira ang plano ng amo, hindi kita papatawarin. Hindi po. Kumusta si Sofia? Nagkaroon ng lagnat si Sofia, uminom na siya ng gamot. Kaninang umaga nung umalis ako, ayos naman siya. Bakit biglang nagkasakit? Ate, huwag kang mag-alala. Hindi rin namin alam. Pagbalik namin, ganito na siya. Pero ano? bago kami umalis, nakita naming nag-aaway sina Sofia at Mila. Anong sinasabi mo? Nagbibiro lang ang mga bata, anong away? Mila, hindi kita aagawan kay nanay. Huwag mo akong paalisin. Mami, bakit ka maaga umuwi? Si Sofia ay nilalagnat. Umuwi si mami para alagaan si Sofia. Nilalagnat? Mila, sabihin mo sa akin ang totoo. Ayaw mo ba kay Sofia? Oh, hindi siya ang anak mo. Siya ay galing sa masamang tiyo at bruha para lokohin ka. Mila, gusto mong protektahan ako, masaya ako.
Pero ang pagsusuri ng DNA ay hindi pwedeng peke. Si Sofia ay tulad mo, pareho kayong anak ko. Oo. Hindi, Mommy. Ako ang anak mo. Hindi nagkakamali si Mila. Mila, alam ko na marunong ka ng mga espiritual na sining. Pero hindi mo dapat kontrahin ang agham. Paanong ang espiritual na sining ay hindi siyentipiko? Si Lolo ay hindi ba ako ang nagligtas sa kanya? Ikaw? Ito ba ang dahilan para saktan si Sofia? Masamang, Mommy. Hindi na kita kakausapin. Mila, Mommy. Sofia gising na, kumusta? Mommy, kasalanan ko nagalit si Mila sa akin. Hindi mo kasalanan, ang bait-bait mo, Sofia. Pero... Sige na. Wala kang kasalanan. Magpahinga ka, oo. Uy, anong nangyari sa aming munting halimaw? Mukha kang malungkot. Papa, ayaw na sa akin ni Mama. Okay lang yan, nandito pa ang tatay mo. Rico Santos. May sasabihin sana ako sa'yo. Sige. Sandali lang, anak. Ang nanay ni Mila? Nahanap na ba? Uy! Anong problema, Lira? Natatakot ka bang nahanap ko ang tunay na nanay ni Mila at saka... Makikipaghiwalay sa'yo? Ano bang kalokohan yan? Gusto kong umalis ka na. Naku, Lira, bawat salitang sinasabi mo laging nakakasakit ng puso. Kung ganun, hindi ba ginagamit mo lang ako at iiwan mo ako? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kailan ba ako gumamit sa'yo? Ay, sige na, hindi na kita biruin. Noong araw na iyon, hindi nakuha ng kamera ang muka, kaya hindi pa rin natagpuan. Ay oo nga pala, si Sofia na nasa loob, anak mo ba? Oo. Congratulations, nagkita na kayo ng anak mo. Salamat. Ay, inaya mo ako lumabas para lang sa bagay na ito. Gusto kitang kausapin. Tungkol sa pag-aaral ni Mila. Mila, pasensya na. Drama queen, lumayo ka. Hoy! Ikaw, bastardo, ikaw dapat ang umalis. Sofia ang tunay na anak ng pamilya Jalandoni. Kayo pala ang may kagagawan nito. Edi ano? Kahit anong sabihin mo ngayon, hindi maniniwala ang nanay mo. Bunso, kukunin ko ang nanay mo at papalitan ko ang lugar mo at ibibigay kita sa amo. Ano ang magagawa mo sa akin? Mamamatay ka! Imposible. Si Mila ay medyo makulit, pero tiyak na hindi niya gagawin yon. Ayoko ring maniwala, pero biglang nagkaroon ng lagnat si Sofia. Hindi naman pwedeng peke iyon, tama, Lira? Sofia, Nanay, inamin niya. Siya ay peke. umalis ka. Mila. Okay ka lang? Okay lang? Sofia, okay ka ba? Nanay, masama ang pakiramdam ko. Sofia, tumawag ng ambulansya. Tara, Doktor, kamusta ang anak ko? Maraming pasa sa malambot na tissue. Buti na lang walang bali sa buto. Ikaw bilang ina, paano mo inaalagaan ang bata? Nanay, Nandito si nanay. pasensya na nanay. Ikaw ay nag-alala sa akin. Hindi mo kasalanan yan. Kasalanan ni nanay. Hindi ka naalagaan ni nanay. Nanay, pwede mo bang hindi sisihin si Mila? Kasalanan ko lahat. Palagi ko siyang pinagagali. Hindi ikaw ang may kasalanan. Huwag mo munang isipin yan. Magpahinga ka muna, okay? Babalikan ka ni nanay mamaya. Tatay, hindi na ba ako mahal ni nanay? Paano naman mangyayari iyon? Si Mila ang pinakamamahal ni nanay. Talaga? Siyempre. Kumusta si Sofia? Ayos naman. Walang tama sa buto. Nanay! Mila, sa susunod, huwag kang magiging pabaya ng ganyan. 'Di ba? Pero, Mila, hanggang ngayon, hindi mo pa ba nauunawaan ang iyong pagkakamali? Alam mo ba? Ang unang sinabi ni Sofia pagkagising ay huwag kitang sisihin. Bakit hindi mo siya kayang tanggapin? hindi totoo yan. Sa tingin ko kailangan nating magpalamig muna. Mila, at least hindi naman. Sinaktan ng anak mo ang anak ko. Ano pa bang malinaw dito? Bukas ay gawin na nating legal ang diborsyo. Yung sobrang pera hindi mo na kailangang ibalik sa akin.
Ibilang mo na lang regalo ko kay Mila. Hindi. Lira Jalandoni, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba talaga na kami ni Mila ay para lang sa pera mo? Hindi ba? Mula sa pagpapagamot ng lolo ko hanggang sa kunwari ang kasal natin. Kaya sa paningin mo, ganito lang kami ni Mila, mga taong pera lang ang habol, di ba? Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya yan. Pero kailangan kong panagutan ng anak ko. Sige, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kami ni Mila ay hindi rin magtatagal sa bahay ng pamilya Jalandoni. Sa panahong ito, kung paano ka namin ginagamot ni Mila, alam mo naman sa sarili mo, pag-isipan mong mabuti. Nanay. Kung magalit ka pa sa nanay ko, suntukin kita ng isang suntok, matandang gago. Ang isang pamilya ay dapat magkakasama. Hindi. Si Sofia ang anak ko. Marami na siyang pinagdaan ng hirap. Hindi ko na siya hahayaang masaktan. Halika mahal kong Mila, kain na tayo. Tatay, talagang delikado si nanay ngayon. Sumama ka sa akin para protektahan siya. Mila, ginawa na nila ang pagsusuri ng DNA para sa pagkamag-anak. Peki iyon. Mila, tatay, alam kong gusto mo talaga ang sarili mong nanay. Pero meron na siyang sariling anak na babae. Pangako sa'yo ng tatay. Makakahanap agad ako para sa'yo ng sarili mong nanay. Okay ba? Si Sofia ay hindi anak ni nanay, ako ang totoo. Sige, ikaw ang anak niya. Pero kung hindi ka kumain ng busog, saan ka kukuha ng lakas para protektahan si nanay? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin, hindi na kita papansinin, hey. Mila. Si Mila ay hindi kailanman naging ganito kaseryoso. May problema kaya talaga? Mukhang kailangan kong alamin ito. Ito ba ang gusto mong ipagawa kay Lira at Mila, ang pagsusuri ng pagkamag-anak sa DNA? Tama. Ginoong Santos, si Lira ay may isa lamang anak na babae. Iyon ay si Sofia, na sumailalim na sa DNA test. Bilang doktor, pinapayuhan kitang huwag umasa. Si Mila ay hindi maaring maging anak niya. Hanggat wala pang resulta, wala sa atin ang makakapagdesisyon, di ba? Oh. Tulad mong ayaw sumuko hanggat hindi natututo, marami na akong nakita. Ah, tama nga pala. Ito ang numero ko. Kapag may resulta na, ipaalam agad sa akin. Salamat. Rico, diborsyado ka na sa ate ko, bakit ka pumunta sa bahay namin? Nakita niyo ba si Mila? Wala pa, ano bang nangyari? Siya ay... Nag-away kami kaninang umaga, tapos umalis siya, hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Maliit pa siya, bakit mo siya pinayagan lumabas mag-isa? Bilisan yung hanapin. Nanay? Hanapin niyo na si Mila. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Sofia, mabait kang bata, babalik si mami mamaya. Sofia, si Mila at ang pamilya niya ay pinalayas na. Ano ang susunod nating gagawin, ha? Anong nagmamadali? Magsisimula na ang drama. Masamang tatay, hindi ka pala naniniwala sa akin. Hindi na ako uuwi. Mamamatay ka sa kaba, mamamatay ka sa kaba. Sino yan? Mila, ang galing mo talaga! Nalaman mo pa. Siyam na krisantemo. Tama ka. Ibibigay ko ang krisantemong ito sa iyo. Ang banal na pinagmulan ng langit at lupa, ang ugat ng lahat ng enerhiya, ang panalangin ng ginintuang liwanag bukas. Ikaw lang, gusto mo pang lumaban sa akin? Dadalhin kita sa harap ni Mommy para makita niya ang tunay mong pagkatao. Ay, sayang siya ang aking nanay. Banal na krisantemo ng liwanag sumabog. Talagang masamang sining ng silangan.
walang makain sa isang araw, gutom na ako. Mila, ang iyong tunay na sekta ay hindi rin epektibo. Huwag kang magyabang. Kidlat ng siyam na langit. Dakilang Diyos ng liwanag. Lumapit at talunin ang demonyo. Nagpapanggap ka lang. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kapag nagutom ka, hindi mo magamit ang iyong mahika. Oh, talaga? Ligaw! Buti na lang. Oo, ayos lang. Mila, Rico, huwag kang mag-alala. Ito ay tiyak na hindi kay Mila. Tiyak na walang mangyayari kay Mila. Ito ay. ito ay si Mila. Tiyak na si Mila. Kung may nangyari kay Mila, papatayin ko sila. Mila! Hoy, Marco, may nangyari kay Mila. Pupunta ako agad. Sige. Ano? Ano ang nangyari? Si Sofia ay nasa ospital. Lumala ang kanyang kalagayan. Ikaw muna ay pumunta sa ospital. Ako na ang bahala dito. Pero, Hindi naman ito responsibilidad mo. Talagang isa kang likas na daon na katawan, pero nagising ka agad ng ganito kabilis. Ikaw, sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ako ay isang likas na daw body? Hindi lang alam kong ikaw ay likas na daw body, alam ko rin kung paano kunin ang iyong daw body. Ikaw, ano ang gagawin mo? Wala, hindi pa oras, hindi kita sasaktan. Pagkatapos ng 3 araw, iyong kaarawan. At ito rin ang aking oras upang kunin ang iyong daw body. Tatay, nanay, halika't iligtas mo ako. Mila, Nanay? Nag-aalala ka ba, Mila? Nanay? Pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa inyo? noong una kong makita si Mila, sumugod siya sa akin at tinawag akong nanay. Rico, Marco. nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Kahit nabaligtarin ko ang buong lungsod ng Jinghai, mahahanap ko si Mila. Marco, nasa mataas kang posisyon ngayon, malamang abala ka. Pasensya na, sobrang nagmamadali lang talaga ako. Kung pwede, mag-utos ka na lang ng tao para sa akin. Rico, wala yan sa lugar. Hindi nabanggitin na ang buhay ko ay iniligtas mo sa digmaan, kahit ang posisyon ko ngayon ay dahil sa'yo. Sige na, tayong magkapatid ay wag na mag-usap ng ganyan. Basta't maibalik lang si Mila, iimbitahan kita sa inuman. Sige. Tara. Nanay, ngayon nawawala si Mila. Sofia, ayaw ni nanay na magsinungaling sa'yo. Pero nung malaman kong nawala si Mila, sobrang nag-alala ako. Kahit na ang tagal naming magkasama ay hindi naman mahaba, ang lapit namin sa isa't isa. Kung sasabihin ko ito, hindi ka ba magagalit? Bakit naman? Gusto rin ni Sofia na makabalik si Mila para magsama-sama tayong muli. Alam ni nanay na ikaw ang pinakamabait. May connection ba talaga ang isang ina at anak? Mila, nakita tayong muli. Ikaw pala? Talagang kasama mo ang itim na tao at magkasama kayo. Tama, Mila, ang talino mo talaga. Pero ang nanay mo ay hindi tulad mo na ganyang katalino. Ano ang ginawa mo sa nanay ko? Mila, huwag kang mag-alala. Nanay ko siya. Paano ko siya sasaktan? Kung saktan mo ang nanay ko, hindi kita patatawarin. Tama na, wag mo siyang masyadong inisin. Masisira ang ating plano. Kahit mamatay tayo, hindi natin ito mababawi. Oo. Master, nagtago ka. Lumabas ka kung kaya mo. Mila, napakalikot mo pa rin. Ikaw pala? Mushen.
Nahanap na ba si Mila? Wala pa. Sa katunayan, pinahanap ko sa mga dating kasama ko. Wala pa ring balita. Huwag kang mag-alala. Si Mila ay mapalad at malakas. Marunong pa siya ng mahika. Tiyak na magiging maayos siya. Mas gusto ko sana na hindi niya alam yan. Sana'y isa lang siyang ordinaryong bata. Siya nga pala, hindi mo pa sinasabi sa akin kung paano niya natutunan yon. Wala namang balita ngayon kaya ikwento mo sa akin. Si Mila. Noong siya'y 2 taong gulang, kulang nalaman na may anak pala ako. Bakit ikaw? Tito Joe, bakit ikaw? Huwag mong sisihin si Tito. Sisihin mo ang tatay mo. Si Rico Santos ba? Itinuturing ka ng tatay ko na pinakamatalik na kapatid. Pinakamatalik na kapatid? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Hindi niya ako nirerespeto. Akala niya, binigyan niya ako ng posisyong ayaw niya. Kusang loob kong ipaglalaban siya. Papaikutin niya ako. Panaginip. Hindi! Tama na. Mila, Ngayon, sabihin ng mga ito wala nang saysay. Ano na ang paghahanda? Handa na ang lahat, Panginoon. Naghihintay na lang sa tamang oras para simulan ang ritual. Kunin ang daotay para magamit mo. Mabuti. Ikaw, kumusta ang sayo? Si Javier Jalandoni ay matagumpay na nakontrol ang kumpanya ng Jalandoni. Bukas ay ipapadala na ang pera. Ngayon, handa na ang lahat. Naghihintay na lang sa simula ng palabas. Kaya alam mo na pala noon pa na siya ay makakaranas ng kapahamakan. Kaya ako nagmamadali upang hanapin ang kanyang ina. Ang kanyang guro ay nagbigay sa kanya ng isang hula. Sinabi niya na kapag magkakasama ang aming pamilya, saka lamang namin siya matutulungan na malampasan ang kapahamakan. Ngunit saan natin siya hahanapin ngayon? Sa napakaraming taon wala ka bang kahit anong clue? Dati sinabi sa akin ng aking kasamahan sa giyera na nakita niya kami ni sa CCTV ng hotel sa lungsod ng Jiangcheng, ngunit malabo ito. Hindi niya makita ang muka. Hotel sa lungsod ng Jiangcheng? Oo. Kami ng tatay ni Sofia ay doon din nagkita. Ibig sabihin ba? Uy! Ano? Nahanap na ba si Mila? Wala pa. Sige, Dr. Elena. Dr. Elena, pakiusap. Itago mo itong lihim na ito. Huwag mong sabihin kahit kanino. Sige. Salamat talaga. Elena, bakit mo hinahanap si Elena? Hinahanap ko si Dr. Elena. Ginawa ko para sa'yo at kay Mila ang pagsusuri ng DNA. Si Mila siya ang tunay mong anak na babae. Si Mila ay akin. Tunay na anak. Oh. Si Sofia? Tiyak na may nag-ayos kay Sofia. Sa mundo, walang ganoong pagkakataon. Kapag kaalis ko lang sumunod ka agad at nagkaroon ng isa pang tunay na anak. Kasalanan ko ito. Ako ang nawalan kay Mila. Kasalanan ko. Sofia, tiyak na alam niya. Tatanungin ko siya ngayon. Hindi. Ay, Lira, ngayon ay magpapahiwatig ka sa kanila. Paano ako magiging kalmado? Ang anak na pinaghirapan kong hanapin ay itinulak ko palayo. Paano mo ako hihilinging maging kalmado? Lira. Makinig ka sa akin. Hindi lang ikaw ang may kasalanan nito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay iligtas si Mila. Tama ba? Rico. Tayo talaga bang maililigtas si Mila? Oo. Magtiwala ka sa akin. Tiyak na mahahanap natin si Mila. Hindi ko inaasahan na ganito kadali na pumayag si Lira Jalandoni na ibigay sa akin ang kumpanya. Ma, Sabihin mo, dapat ba nating sundin? Ang sinasabi ni Sofia? sa tingin ko makinig ka sa batang ito. Ang batang ito ay hindi simple. Sa likod niya tiyak na may malaking tao. Tayo mapokus sa pangmatagalan. Kung ang pamilya Jalandoni ay makakatikim sa malaking taong ito, tayo ay yayaman. Ha ha ha. Sige, ngayon ko na ipadadala ang pera sa kanya. Tay, Lolo Tay, bakit kayo nandito? Hulihin ninyo siya. Hoy. Anong ginagawa ninyo? anak, Wala lang. Naisip ko lang na sinabi mo na dadalhin mo ako bukas sa isang mahiwagang lugar. Medyo excited ako.
Ganyan pala. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Si Mila ang nasa isip mo. Huwag kang mag-alala, makikita mo siya bukas. Sofia, saan mo ako dadalhin? Malapit na nasa unahan lang. Sofia, saan mo ako dadalhin? Pumasok ka at malalaman mo. Nanay! Nanay, bilisan mo. Mila, Hindi na makaalis. Oy, hindi man lang nagulat ang misis mo. tama. Alam ko na. Si Mila ang anak ko, imposible. Akala ko magaling na akong umarte. Magaling ka nga, pero ang tunay na pagmamahalan ng ina at anak hindi maitatago. Patawarin mo ako, amo. Sige na. Ang importante, nandito na siya. Kailangan mo pang tanggapin ang Dao fetus. Sa pagkakataong ito, palalampasin na. Salamat, amo nanay. Sa wakas naniwala ka na sa akin. Mila, Dahil nandito na lahat, simulan na natin. Ma, umalis ka na. Kung hahawakan mo ang nanay ko, hindi kita patatawarin. darating na si Rico Santos, kayo ang pinaka... Ma, Mas mabuti kung darating siya, para hindi ko na kailangang puntahan siya. Huwag kang mag-alala, siya ang aking anting-anting. Bago matapos ang seremonya, hindi ko siya papatayin. ang pitong bitoong ilawan na nagpapalit buhay, isa ka rin sa mga taong nasa mystical path. Kung hindi ako isa sa mystical path, paano ko nalaman na ikaw ay may katawan ng Dao? Iabot mo ang iyong kamay. Halika. Hindi magtatagal at mapapalitan na talaga kita. Tayo. Master. Tapos na ang seremonya, hindi magtatagal at maililipat na ang katawan ng Dao. Pagkatapos, ang ina ng Dao body ang gagamitin para labanan ang parusa ng langit. Sa ganitong paraan, magtatagumpay na tayo. Mila, Lira, Rico, tamang-tama ang dating ninyo. Tingnan natin kung ikaw na dating pinakamagaling na sundalo, gaano pa ang iyong lakas. Bakit? Gusto mong malaman kung matalo mo ako, sasabihin ko sa'yo. Hindi ka lalaban, ha? Kapag natapos na ang seremonya, ang anak mong babae at ang babae ay mamamatay agad. Sige. Mabuti naman. Rico, hindi ka talaga magaling. Huwag kang masyadong masaya. Mila, Tatakas. Marco, huwag mo akong pilitin. Rico, ikaw ganyan ka pa rin. Parang laging mataas tumitingin sa iba. Itinuring kitang kapatid, paano ako naging magaling? Tumahimik ka! Ayokong pag-usapan ito ngayon. Ngayon ikaw o ako ang mamatay. Hindi ka makatuwiran. Kung ganun, patatagin kita. Imposible. Sige, ayos. Biglang nagkaroon ng bahagyang senyales ng paglipat mula martial arts patungo sa landas. Tangina, walang kwenta! Sinayang ko ang napakaraming mga banal na bagay para tulungan ka walang silbi. Kapal ng mukha mo. Sino ang nagpahintulot sa'yo na sabihin yan? Isa kang piyesa na ginamit ko at akala mo ikaw na ang amo, ha? Anong sinabi mo? Wala. Nararamdaman mo ba ang pagkapuot kay Rico Santos? Pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ano ba talaga ang dahilan? Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Wala, ginawa ko lang ginamit ang soul control technique. Binago ang ilang bahagi ng kanyang memorya. Pinalaki ko ang kanyang sama ng loob sa'yo, iyon lang. Ano? Tangina ang tanga mo. Hay, pero
Kung hindi dahil sa katangahan mo, ang plano ko ay hindi rin matatapos ng ganito kabilis. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Naghahanap ka ng gulo. Matagal na akong naglagay ng barrier dito. Hindi na magtatagal. Ang natural na cultivation bone ng anak mong babae ay magiging akin. At ang iyong asawa at anak na babae ay mamamatay sa harap mo. Mila Lira. Tatay, tulungan mo ako. Mila, tiis lang. Tatay, ilalabas kita agad. Walang silbi. Ikaw, isang mandirigma lang. Paano mo ako matatalo na isang cultivator? Manood ka na lang ng anak mong babae kung paano siya mamamatay. Bilis! Mila. Huwag kang mag-alala. Huwag ka munang magmadali. Pagsasamahin ko kayong magkakasama. Enrique Cho, imposible iyan. Ano ang gagawin mo? Ano? Ngayon, susubukan ko. Kung mas malakas ang cultivation mo, yung teknolohiya ko, Mushen, huwag. Rico, pasensya na. Ako ang may kasalanan kay Mila at kay Lira. Sa susunod na buhay, ako na ang magbabayad sa inyo. Walang kwentang tao. Muntik mo nang sirain ang mahalaga kong plano. Mushen, hindi siya walang kwenta. Lira. Lira, Lira. Ikaw, isang ordinaryong tao, ay may lakas ng loob na kalabanin ako. Ngayon, susunduin muna kita sa impyerno. Wag. lakas ng loob mo? Mila. Paano nangyari? Paano mo nagawang makawala? Likas na anak ng Dao si Mila. Kahit ginamit mo ang iyong formasyon para ihiwalay ako, para hindi ako makakuha ng enerhiya mula sa kalikasan. Pero sa Jade Pendant ni Nanay, may enerhiya akong iniwan. Kaya nitong sirain ang iyong formasyon. Akala ko naman kahit anong tuso ko, may isa pa ring pagkakamali. Iyan ang tinatawag na kusang bumabalik. Malawak at walang makakatakas. Bakit hindi ka pa sumuko? Sumama ka sa akin sa bundok ng Yanshan at maghintay sa hatol ng aking guro. Ako ang may kontrol sa aking buhay, hindi ang tadhana. Walang sino man sa inyo ang pwedeng humatol sa akin. Sabay tayong mamatay. Kidlat na pumuksa sa daigdig. Mila. Mila. Nanay at tatay, ayos lang kayo? Buti na lang, sobra akong natuwa. Mila. Mila, huwag mo akong takutin. Mila. Kasalanan ko lahat. Simula pa lang, hindi ako naniwala kay Mila. Hindi nyo kasalanan. Tara, umuwi na tayo. Dadalhin natin si Mila sa bahay. Tay at Nay, gutom na ako. Kain tayo.